Imaginein mo na nagpapalipad ka ng saranggola. Nakita mo na ang taas ng lipad niya. Malakas ang hangin, maganda ang panahon, at libreng-libre na lumipad ang saranggola mo. Kaya lang, na-realize mo, nakatali pala siya. Na kahit anong lakas ng hangin, ay may hangganan lang ang kaya niyang liparin. Mataas pa sana ang kaya niyang liparin, pero hindi na ito makaangat kasi napipigilan ito nung haba ng tali. Alam mo, ating buhay ay parang ganyan minsan. Gusto nating umangat ng mas mataas na maranasan natin ang meaningful life na ino-offer sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya lang, merong pumipigil sa atin pabalik sa dati. Alam mo na meron pang mas higit sa buhay mo ngayon na nilalaan ang Diyos, kaya lang napipigilan ka ng isang bagay na hindi mo kontrolado. Gaya ng destructive habits na nagsisilbing tali para manatili ka sa lugar na ayaw mo. Sabi nga sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay pinalaya na niya. Kaya ang panawagan niya sa iyo ngayon ay mamuhay ka na ng may kalayaan. Ang ibig sabihin ay matapos kang linisin at patawarin ng Panginoong Hesus sa iyong mga kasalanan na nag-aalipin sa iyo dati, ay sinasabi niya ngayon na huwag ka na magpaalipin pa muli sa Kanya. Huwag mo na itong balikan. Kaya lang, ay may pagkakataon talaga na nasusumpungan mo ang sarili na nakatali pa din sa iyong mga old habits. Sabi sa 2 Peter 2:19, ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Ayon sa talata, ay kung meron mang bagay ang nagkokontrol sa iyo, mga bagay na hindi mo mabitawan, ikaw ay alipin ng bagay na yan. At anong resulta nito? Ayon sa talata, sila ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila. Maring inisip mo na, para lang yan sa mga drug addict at mga alcoholic. Pero hindi, kaibigan. Tayong lahat ay mayroong mga bagay na nag-aalipin sa atin sa iba't ibang paraan. May mga taong alipin ng trabaho, pagiging mainggitin, chismis. Ang ilan, alipin ng pagiging magagalitin, pornography, overeating. O kaya ang ilan ay alipin ng takot o alipin ng sasabihin o tingin ng ibang tao sa kanila. Kaya ngayon, sa pagpasok ng bagong taon, ay pagkakataon natin ito para mag-inventory ng ating sarili. Ano ang mga destructive habits na nagkokontrol sa atin? Kilalanin natin ito at putulin sa tulong ng Diyos. Tapusin mo ang mensahe na ito dahil ito ang magbibigay sa iyo ng totoong freedom na maranasan mo ang makabuluhang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotion sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita ninyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Bago natin pag-usapan kung paano natin i-reset ang ating habits, ay pag-usapan muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng destructive habits. Ito ay isang habit na nagko-control sa iyo at nagiging dahilan para ka mapahamak physically, mentally, emotionally, relationally, or spiritually. Ito ang mga bagay na ayaw mo sanang gawin, pero ikaw ay alipin nito.
Si Pablo, naranasan din ito. Sabi niya sa Roma 7:15, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Narealize ko na maraming mga tao ang may mabuting hangarin. Subalit, may mga bagay na tumatali sa kanila sa pagkaalipin. At maaaring iniisip mo na kapag may habit ka na umaalipin sa iyo ay mababa ka ng uri ng Kristiyano. No, magkakaiba lang tayo pero lahat tayo ay merong struggle. At lahat tayo ay gustong tulungan ng Diyos upang makalaya ng tuluyan sa struggle na yan. Sa survey na ginawa sa Discipleship Journal Magazine, ay napag-alaman na ang pinaka-common na struggle ng mga Kristiyano ay materialism, pride, self-centeredness, laziness, anger at bitterness, tayo lang sila, sexual lust, envy, gluttony, lying. Kaibigan, tingnan mo listahan na ito. Saan ka nakaka-relate dito? Kaibigan, simulan mo ibigay sa Diyos ang destructive habit na ito sa iyong buhay. Bakit? Kasi ito ang sisira sa buhay mo. Sabi nga sa 1:10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ang goal ng dyablo ay sirain tayo at patayin. Ginagawa niyang attractive ang kasalanan na nagiging habit natin katagalan. Pinapakita niya sa iyo ang sarap kapag ginawa mo ito, pero hindi niya ipapakita ang consequence. Ipapakita niya ang masayang party ng mga nagsasayawan at naglalasingan. Pero hindi niya papakita ang isang taong lasing na nag-drive tapos nakasagasa ng isang tao. Hindi niya papakita yan. O nambugbog ng kanyang asawa dahil sa kalasingan. Hindi niya papakita yan. Ipapakita niya ang sarap ng sex pero hindi niya papakita ang posibilidad na magpalaglag ka. Hindi niya ipapakita ang posibilidad na magkaroon ng sexually transmitted disease. Ipapakita niya sa iyo ang karangyaan ng maraming pera o kasikatan at paghanga kung ikaw ay naging popular. Pero hindi niya papakita sa iyo na pagkatapos mo makuha ang mga bagay na ito, meron ka pa ding emptiness at kawalan ng satisfaction sa buhay na posible magtulak sa iyo para mag-suicide. Ibigan, tandaan mo ito. Destructive habits start small but grow strong. Sa umpisa, maaaring sinasabi mo na maliit na bagay lang ito. Anytime, kaya ko itong tigilan. Pero kaibigan, ang habit ay parang tali na sa bawat araw nadadagdagan at pumupulupot sa isa't isa. Hanggang sa ito ay maging makapal na tali na mahirap nang mapatid. May nagsabi, the cords of sin are too light to be felt until they're too strong to be broken. Kaibigan, destructive habits take away your willpower. Sa bandang huli, ikaw ang kokontrolin nito. Parang isang elepante sa circus na habang maliit pa sila, ay nilalagyan sila ng tali sa paa. Kahit anong pagpupumilit nilang makalaya sa tali, ay hindi nila magawa dahil nga sila ay bata pa. Pero ang problema, kahit malalaki na sila, kapag nilagyan sila ng tali sa paa, bagamat pwede na nila itong patirin, ay hindi nila ginagawa. Bakit? Dahil kontrolado na ng tali ang kanilang will. Isinuko na nila ang kanilang kalayaan sa isang manipis na tali. At tayo din, kahit na pinalaya na tayo ng Panginoong Yesus, ay iniisip natin na hindi natin kayang makawala sa kasalanan na yan kasi ang tagal na natin siyang ginagawa. Kaibigan, tandaan mo ito. Sabi sa Romans 6:14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Kaibigan, ano ang sabi? Ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Ang ibig sabihin, sa tulong ng Diyos, kung pipiliin mo lang na itigil ang kasalanan na yan, ay kaya mo dahil hindi na siya ang naghahari sa iyo. Hindi ka na niya alipin. Parang isang malaking elepante na merong choice na putulin ang tali, kaya lang mas pinipili niya na magpaalipin na lang. Na-realize ko na pwede kang maging malaya, pero ang isip at kilos mo parang nakabilanggo pa din. Kaibigan, naghahari pa din ba sa'yo ang pride? Naghahari pa din ba sa'yo ang materialism? Naghahari pa rin ba sa'yo ang katamaran?
Nagahari pa din ba sa'yo ang sexual lust, pagkainggit? Nagahari pa din ba sa'yo ang pagsisinungaling? Kaibigan, ang talata na ito ay test para makita natin kung tayo ba ay nasa ilalim ng grace ng Diyos o wala pa. Hindi ka magiging perfect, pero hindi ka naman dapat maging alipin nito. Sabi ni Spurgeon, "The grace that does not change my life will not save my soul." Kaibigan, huwag nating gawing excuse ang biyaya ng Diyos para magkasala. Ikaw ay binago na. At ang katunayan nito ay meron ka ng freedom, meron ka ng choice na lumayo sa mga destructive habits na yan. Kaibigan, destructive habits get worse over time. Huwag mo isiping kusa ito mawawala, kundi sa kabaligtaran, ito ay mas lalala pa. Marami ng pamilya ang nasira, marami ng trabaho, opportunity ang nawala, marami ng relasyon ang nasira, marami ng buhay ang napariwara. Kaya huwag mo isipin na bubuti din ito balang araw. So ang tanong, paano na lang pala? Ito yung good news. Merong solusyon. Sa tulong ng Diyos ay makakalaya tayo. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Paano nga ba natin i-reset ang ating habits? Hindi lang pala puso at isip ang kailangan nating i-reset, kundi pati ang ating habits na hindi kalooban ng Diyos, na maaaring pumigil sa mabuting plano ng Diyos sa iyo. Number 1, acknowledge the sin problem in your life. Number 2, trust in God's power to overcome. Number 3, take steps of faith toward freedom. So, simulan natin sa number 1. Acknowledge the sin problem in your life. 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayon sa talata, ay kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, hindi natin ito itinatago, hindi natin ito dinidenay, hindi din natin ito pinapangatwiranan, kundi kinikilala natin ang ating kasalanan at ipinagtatapat natin ito sa Diyos. Eh anong gagawin niya? Patatawarin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ibigan, ito ang unang hakbang para makawala ka sa destructive habits. Kilalanin mo sa iyong sarili ang kasalanan na yan at ipahayag mo ito sa Diyos. Ang mga taong namumuhay sa denial ay hindi makakawala kahit kailan sa kanyang habit. Ang mga alcoholic na hindi umaamin na sila ay alcoholic ay hindi makakalaya dito. Ang mga taong ayaw umamin na puno sila ng galit sa sarili ay kahit kailan hindi makakalaya dito. Kahit anong habits pa yan, kapag hindi mo kinilala at inamin na, Lord, kasalanan po ito, ayoko na po nito, tulungan mo po ako magbago. Hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos, hindi ka makakalaya dyan. Alam mo yung prodigal son na winaldas ang mana niya sa kalayawan ay nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Bakit? Tingnan mo, sabi niya sa Lucas 15:17-18, subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Ano sinabi niya? Nagkasala ako sa aking ama at sa Diyos. At ano nangyari sa kanya? Na-restore ang relationship niya sa kanyang tatay. Hindi siya naging alipin, kundi itinuring pa ding anak ng ama niya. Blessing at freedom mula sa kanyang destructive habits. Kaibigan, ang ganitong klaseng pagpapakumbaba ang nais ng Diyos na gawin mo para ma-restore ka niya. Lord, masyado po ako magagalitin. Nasira po ang relasyon ko sa aking asawa dahil sa aking temper. Lord, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na magbago, tulungan niyo po ako. Lord, inaamin ko na po na ako po ay sobrang ma-pride. Hirap po ako magpakumbaba at madalas kong ipilit ang aking kagustuhan kahit hindi ito naaayon sa inyo. Patawarin niyo po ako at tulungan niyo ako maging mas mapagpakumbaba. Lord, inaamin ko po na ako po ay naging mapanira sa aking salita.
Madalas po ako magsalita ng hindi maganda tungkol sa iba. Masyado po akong kritikal sa ibang tao. Patawarin niyo po ako, Lord. At baguhin ninyo ang aking puso upang makapagsalita ako na may pagmamahal sa iba. Lord, inaamin ko po na ako po ay sakim. Lagi ko pong inuuna ang sarili kong kapakanan at nakakalimutan ko na ang iba. Tulungan niyo po ako maging mapagbigay at magkaroon ng malasakit sa iba. Lord, inaamin ko po na ako po ay nagkasala sa pagiging tamad. Marami po akong pinapabayaan, lalo na ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko at sa inyo. Lord, tulungan mo po ako na disiplinahin ko ang aking sarili upang magawa ko ang dapat kong gawin. Lord, inaamin ko po na ako po ay naging pabaya sa aking relasyon sa inyo. Mas inuuna ko po ang mga bagay ng mundo kaysa sa oras ko sa inyo. Tulungan niyo po ako magbalik loob sa inyo at unahin kayo sa lahat ng bagay. Kaibigan, kapag hindi mo tinanggap sa iyong sarili na makasalanan ka, ay hindi ka gagaling. Parang isang taong merong nakakamatay na sakit. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Nararanasan niya kung gaano kalala ang kanyang sakit pero ayaw niya pa ding pumunta sa doktor. Bakit? Kasi ang pagpunta sa doktor ay pagtanggap ng katotohanan na mamamatay na siya. At ayaw niya itong gawin. At dahil hindi siya pumunta sa doktor at walang nagsabi sa kanya na mamamatay, therefore iniisip niya na hindi siya talaga mamamatay. Mali. At ganyan mag-isip ang karamihan ng tao. At dahil dito, namamatay siya talaga. Ganyan din ang kasalanan. Ang Diyos, ang doktor. Ang kasalanan, ang sakit o disease. Hanggat hindi natin inaamin sa Kanya ang ating sakit na kasalanan, ay mamamatay tayo sa kasalanan. Hindi tayo makakasumpong ng kapatawaran, kagalingan at kaligtasan. Sabi nga ni Paul Tripp, our sin is what separates us from God, but it's our self-righteousness that keeps us from running to Him for the grace He willingly gives to all who come. Kaibigan, gustong-gusto kang patawarin ng Diyos, kaya lang kung iniisip mo na mabuti ka, ay hindi ka niya mapapagaling. Wala naman akong ginagawang masama hindi naman ako nagnanakaw at pumapatay. Kaibigan, maaari kang walang ginagawa na kasalanan, pero maaring may alam ka na tamang gawin, pero hindi mo ito ginagawa. Dalawang klase ang kasalanan. Isang sin of commission at sin of omission. Ang sin of commission ay mga bagay na ginawa natin sa isip, salita at sa gawa na alam nating mali sa mata ng Diyos. At ang sin of omission ay ang mga bagay na hindi natin ginagawa kahit pa alam nating ito ang tamang gawin. Sabi sa Santiago 4:17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Halimbawa, nakikita mo na nasusunog ang bahay ng iyong kapitbahay pero wala kang ginawa. Hindi nga ikaw ang nagsunog ng bahay, pero alam mo na tama na tumawag ka sa fire department o humingi ka ng tulong sa mga taong makakasaklolo, pero hindi mo ginawa, ay nagkakasala ka pa din. Mas nakakatakot pa nga ang sin of omission dahil ito ay hindi obvious. Maring alam mong may kakilala ka na nangangailangan ng kaligtasan at nararamdaman mo na dapat mong ibahagi ang ebanghelyo sa kanya, pero pinili mong wag na lang magsalita. Oo, hindi mo siya nilalayo sa Diyos, pero ang hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita ay kasalanan din. Halimbawa, alam mong kailangan mo mag-spend time sa iyong asawa o anak, pero mas pinipili mong mag-focus sa sobra-sobrang trabaho o sarili mong interest. Alam mong tama na ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanila, pero hindi mo ito ginawa. Ang hindi pagpapakita ng pagmamahal na nararapat sa kanila ay kasalanan. O kaya alam mo dapat mong ipagdasal ang isang taong may mabigat na pinagdadaanan, pero pinili mong huwag maglaan ng oras para manalangin sa kanya. Hindi mo siya sinaktan, pero ang hindi mo paggawa ng mabuting bagay na alam mo na tama ay kasalanan din. O kaya alam mo nasaktan mo ang damdamin ng iyong asawa o isang tao at dapat kang magpakumbaba at humingi ng tawad, pero pinili mong huwag gawin ito. Ang hindi mo paggawa ng tama para maayos ang iyong relasyon ay kasalanan din. Ang sin of omission ay nakatago at hindi laging halata. At maaaring ito ay naging habit na sayo. Kaya mahalaga ang pagsisiyasat ng puso natin upang makita ang mga pagkakataon na hindi natin nagawa ang tama at humingi ng tulong sa Diyos upang baguhin tayo. Kaibigan, anong mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos na hanggang ngayon ay hindi mo pa ginagawa?
Kaibigan, kung hindi ka magkakaroon ng habit na gawin ang tama, ay hindi ka magiging intimate sa Diyos. Sabi ni Jonathan Edwards, a man who knows that he lives in sin against God will not be inclined to come daily into the presence of God. Kaibigan, simulan mo magpakumbaba at aminin sa Diyos ang iyong destructive habit. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos at pinalaya ka na niya. Malaya ka nang hindi danasin ang mga consequence ng kasalanan. Merong isang paraan kung paano manghuli ng wolf ang mga Eskimo na naglalarawan kung gaano ka self-destructive ang kasalanan. Ang ginagawa nila ay binabalutan ng dugo ng hayop ang isang double blade na punyal o kutsilyo. Tapos ito ay patitigasin nila. Tapos pag matigas na, babalutin ulit nila ng panibagong layer ng dugo hanggang kumapal ng kumapal. Tapos sa kanila ibabaon sa yelo. Maaamoy ng wolf ang dugo at didilaan niya ito habang tumatagal. Ay padiin ng padiin ang pagdila at pabilis ng pabilis ang ginagawa ng wolf at hindi niya namamalayan na sariling dugo na niya ang kanyang kinakain. Kinabukasan, matatagpuan na lang siyang patay. Alam mo, nakakalungkot kasi may mga taong ayaw bumitaw sa kanilang habit at hindi namamalayan na sinisira na siya nito. Sabi nga ni Kay Arthur, if you tolerate sin in your life, that sin will not only take you farther than you wanted to go, it will keep you longer than you wanted to stay, and it will cost you more than you thought you'd pay. Ibigan, acknowledge the sin problem in your life. Ito ang unang hakbang upang makalaya ka. Pangalawa, paano ka magre-reset ng iyong habit? Trust in God's power to overcome habits. Magtitiwala ka sa Diyos at sa kapangyarihan niyang baguhin ka. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagbabago ay nakasalalay sa kanilang willpower. Mali, kaibigan. Kasi maski si Pablo na malalim ang relasyon sa Diyos, sabi niya, Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi niya sinabi na ang lahat ay kaya niyang gawin, kundi ina-acknowledge niya na magagawa niya lang ang isang bagay dahil sa kalakasan na binibigay ng Panginoong Yesus. Sabi niya pa sa 2 Corinthians 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Parang sinasabi ng Diyos kay Pablo na wala siyang kakulangan na kailangan niya. Bagamat alam ni Pablo ang kahinaan niya, alam niya ang limitasyon niya, pero nasabi ng Diyos, sapat ang aking biyaya sa iyo. Walang kulang sa iyo. Parang sinasabi ng Diyos na may mga bagay na ipapagawa ako sa iyo, pero huwag kang mag-alala. Kahit mahina ka at kahit wala kang kakayahan, ay mararanasan mo ang kapangyarihan ko. Ibigan, napakaganda ng katotohanan na ito. Na kung iniisip mo na hindi mo kayang magbago, ay totoo yan. Hindi mo talaga kaya. Pero sabi ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sa pamamagitan ng kalakasan na ibibigay niya sa iyo, kaya mo magsimula ng bago. Kaya mo maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Dahil tutulungan ka niya. Kung magtitiwala ka. Kaibigan, nais mo ba maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Ipakita mo sa Kanya ang pagtitiwala mo. Paano? Kapag nagpapakumbaba ka at hinihingi mo ito sa Kanya. Maaaring gusto mo na sumuko kasi ang iyong anak ay naglayas at nagrebelde. Sinasabi ng dyablo na wala na silang pag-asa. Kaibigan, patuloy kang magtiwala at umasa sa Diyos. Walang imposible sa kanyang kapangyarihan. Maaring wala nang laman ng iyong bangko. Maaring napasobra ang iyong paggastos o nalulong ka sa sugal at baong ka na sa utang. Hinaharas ka na ng mga naniningil sa iyo. Maaring sinasabi ng dyablo sa iyo na wala ka ng pag-asa, bankrupt ka na. Kaibigan, mo ka maniwala. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos sa iyo na ibibigay niya ang lahat ng pangailangan mo. Maaaring nagkasala ka, kaya ka napunta sa sitwasyon na yan. Kaibigan, sapat ang grace o biyaya ng Diyos sa iyo. Magpakumbaba ka lang na aminin ng iyong kasalanan at magbago. Tutulungan ka ng Diyos. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang mga challenges mo sa buhay o mga habit na sa tingin mo ay mahirap mawala sa iyo. Tandaan mo na sapat ang biyaya ng Diyos. Magtiwala ka sa kaya niyang gawin sa iyong buhay. Sabi ni Rick Warren, the ultimate test of faith is not how loudly you praise God in happy times, but how deeply you trust Him in dark times.
Kaibigan, ang iyong pananampalataya ay mas nakikita sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Magtiwala ka na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Bakit? Kasi siya ang source ng lahat ng bagay. Noong 1994, si Russell Herman, na isang karpintero, ay namatay sa edad na 67. Sa kanyang last will and testament, nakasulat dito na magbibigay siya ng 2.4 billion sa Cave-in Rock, 2.4 billion sa City of East St. Louis, 1.5 billion para sa mga project sa Illinois, at $6 trillion para daw sa Federal Reserve pambayad utang. Grabe, napaka-generous. Kaya lang may isang problema. Ang pagmamay-ari lang ni Herman ay isang lumang kotse. Pero alam mo, wala man siyang iniwan na maraming kayamanan. Pero meron siyang iniwan na isang mahalagang prinsipyo na dapat nating tandaan. Ano yun? You can't give away what you don't possess. Hindi mo mabibigay ang isang bagay na wala ka. Wala siyang ganitong resources. At kahit anong pangako ang gawin niya, wala itong bearing. Pero hindi ganun ng Diyos. Kaya niya magbigay ng pangako at tuparin ito. Bakit? Dahil siya ang may-ari ng lahat. Siya ang source ng lahat ng bagay. At siya ay makapangyarihan. Kaya nga, sabi sa Corinthians 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Grabe, no? Parang sinasabi ng Diyos na, oo na, yes na. Pag sinabi ko, gagawin ko yan. Pagtiwalaan mo. Kaya nga, kaibigan, simulan mo magbago. Itigil mo ang pag-aalipin sa iyo ng kasalanan. Kaya kang palayain ng Diyos kung magtitiwala ka lang sa Kanya. May isang bata, si Johnny, niregaluhan ng isang tirador. Nag-practice siya sa mga puno at sa mga ibon. Kaya lang, ang bibilis ng mga ito lumipad. Kaya wala siyang tinatamaan. Disappointed ang bata at sa kanyang pag-uwi, nakita niya alaga ng lola niya, yung alagang itik. Alam mo, ginawa niya, tinirador niya ito at tumama ang bato sa ulo ng itik at ito'y namatay. Nako, nagpanik ang bata at itinago ang patay na itik. Kaya lang, andun palang kanyang kapatid na babae na si Sally. Nasaksihan ang lahat ng pangyayari. Pagkatapos nila kumain ng tanghalian, sabi ng lola, Sally, maghuhugas na tayo ng pinggan. Pero sabi ni Sally, si Johnny po nag-volunteer na maghugas. Sabi ng lola, totoo ba yun, Johnny? Binulungan ni Sally si Johnny. Sabi niya, alalahanin mo yung itik. Kaya napilitan si Johnny maghugas. Bandang hapon, sabi ng lolo, sino ang gustong mag-fishing? Sabi ng lola ay, naku, kailangan ko si Sally na tumulong sa paghanda ng dinner. Ay, si Johnny na po ang nagpresenta, siya na daw po ang tutulong. Tapos sabi ni Sally kay Johnny, alalahanin mo ang itik. Dumaan pa maraming araw at palaging ang nagtatrabaho ay si Johnny. At si Sally ay palaging naglalaro. Kaya di na nakatiis si Johnny at umamin na ito sa lola niya patungkol sa itik na namatay. Alam mo, sabi ng lola, alam ko, Johnny, nakita ko yan sa bintana at alam ko lahat ng nangyari. At dahil mahal kita, pinatawad na kita. Kaya lang, tinitignan ko kung gaano katagal ka magpapaalipin sa iyong kapatid. Ibigan, meron ka bang isang habit na hinahayaan mo na magpaalipin sa iyo? Pinipigilan ka nito na lumago? Pinipigilan ka magkaroon ng nagmamahalang relasyon sa Diyos? Pinipigilan ka nitong maabot ang potensyal na hinanda sa iyo ng Diyos? Sinisira nito ang pamilya mo, trabaho at ministry? Kaibigan, hanggang kailan ka magpapaalipin sa Kanya? Pwedeng ito ay bisyo, sexual lust, overeating, lying, materialism, pride o anger o unforgiveness. Hanggang kailan mo hahayaan na maging alipin ka niyan? Alam mo, inaantay ka lang ng Diyos na umamin sa Kanya. Sabi niya, mahal kita, patatawarin kita at bibigyan kita ng healing. Lumapit ka lang sa akin at pagsisihan mo yan. Kaibigan, meron bang bagay sa iyong buhay na ayaw mong ipagkatiwala na ibigay sa Diyos? Kaibigan, kung hindi mo yan bibitawan, ay hindi ka diringgin ng Diyos. Sabi sa mga awit 66:18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kaibigan, trust in God's power to overcome.
Sa Diyos ka magtiwala at hindi sa iba't ibang bagay. Sabi nga ni David sa awit 27, mayroong umaasa sa karwahing pandigma, mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Ang karwahing pandigma noong araw ay simbolo ng lakas ng pandigmang militar. Parang sa modernong panahon ngayon na ang mga bansang may nuclear weapon ay umaasa sa kanilang sandata. Pero si David, hindi sa kabayo nakaasa, hindi sa karwahe at sa dami ng sundalo, kundi saan siya nakaasa? Sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos. Nananalig kami at umaasang lubos. Maring hindi mo maisuko sa Diyos ang iyong pagiging materialistic. Ito ang gusto kong marating. Ganito karami ang kailangan ko sa buhay. Ito ang aking security. Kapag meron akong ganitong kalaking pera sa bangko, secured ako. Kaibigan, hindi ka kayang iligtas ng mga temporaryong bagay na yan. Sa isang iglap lang, pwedeng mawala ang lahat ng inaasahan mo. Sabi sa Luke 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kaibigan, mag-ingat ka at magsimulang umasa sa Diyos. Maraming taong umaasa sa kanilang mga kaibigan, pamilya o connection para sa kanilang seguridad at tagumpay. Ngunit kahit ang pinaka-close na tao sa iyo ay maaaring gumawa ng bagay na makakasakit sa iyo. Sabi sa awit 118:8, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. May mga taong nagtitiwala sa kanilang mga trabaho o career bilang pundasyon ng kanilang tagumpay. Ngunit kahit ang matatag na trabaho ay maaaring mawala. Kaibigan, ang tunay na security ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang iba umaasa sa kanilang edukasyon, diploma o talino. Iniisip na ito ang magdadala sa kanila sa tagumpay. Ngunit paalala ng Kawikaan 3:5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag ka mananangan sa sariling karunungan. Ang ilan ay natitiwala na ang malusog na katawan o pisikal na lakas ang kanilang proteksyon. Gayunpaman, ang ating lakas ay limitado at ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Marami din ang umaasa sa gobyerno, liderato o ekonomiya para sa seguridad. Kapag nanalo ang kandidato ko ay bubuti na ang aking buhay. Kaibigan, hindi yan totoo. Sabi sa awit 146:3-4, sa mga panguloy huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok kahit anong plano nila'y natatapos. Kaibigan, tao din silang kagaya mo at kagaya ko na namamatay at ang plano nila'y matatapos. Kaibigan, trust in God's power to overcome habits. May mga tao na naniniwala sa modernong panahon, mga tao na umaasa sa technology, medicine, science upang gawing ligtas ang kanilang buhay. Ngunit walang makakapagbigay ng tunay na katiyakan maliban sa Diyos. Kaibigan, magtiwala ka sa Diyos at simulan mo makipag-cooperate sa Kanya para sa pagbabago ng iyong habits. Paano nga ba natin i-reset o babaguhin yung ating destructive habits? Una, acknowledge the sin problem in your life. Magpakumbaba ka at patatawarin ng Diyos at tutulungan ka magbago. Pangalawa, trust in God's power to overcome. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi ka pwedeng umasa sa mga temporaryong bagay, tao, siyensya, kayamanan, edukasyon at iba pa, kundi sa Diyos lang na makapangyarihan at walang hanggan. At pangatlo, take steps of faith toward freedom. Hindi ka lang magtitiwala sa isip at puso, kundi papatunayan mo ang pananampalataya mo sa gawa. Sabi nga sa James 2:14-18, mga kapatid, ano mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Sabi sa talata, ano mapapala na sabihin ng tao na may pananampalataya siya pero hindi pinapatunayan sa gawa? Ang ibig sabihin, ang pananampalataya pala ay dapat merong kasamang pagbubunga sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin na may pananampalataya ka pero hindi ka nito tinutulak para gumawa ng aksyon ayon sa pananampalatayanan mo. Na-realize ko, hanggat hindi mo ginagawa ang isang bagay, ay hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka dito. Hanggat ang buhay mo ay hindi naaapektuhan ng pananampalataya mo, ay hindi mo masasabi na pinapanampalatayanan mo ang isang bagay. Sabi nga, don't tell me about your faith.
Show it to me. Maraming taong gustong-gustong pag-usapan ng pananampalataya. Pero konti lang ang taong nagpapakita ng pananampalataya. Marami silang alam sa Bible, praise God. Pero hanggang doon na lang yon. Bible study Monday to Sunday, pero hanggang doon na lang yon. Sa pagsang-ayon sa salita ng Diyos sa isip, pero hindi bumaba sa puso at kamay na kumikilos. Kaibigan, faith requires action. Maring inisip mo, nagpray naman ako ng sinner's prayer, tumanggap naman ako kay Lord, nanampalataya naman ako sa Kanya. Pero kung ito ay hindi nagresulta sa aksyon, ay hindi ka maliligtas ng ganitong pananampalataya. Kahit sino pwede magsabi na ako ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kahit ang dyablo ayon sa Biblia ay nananampalataya din. Pero kung ang iyong lifestyle ay nanatili sa pagiging buhay sa sarili, hindi mo ito maitakwil, ang lifestyle mo ay nananatiling makamundo. Walang puso para sa kaharian ng Diyos na sinasabi mong pinapanampalatayanan mo. Ay alam mo, kaibigan, baka kailangan mong suriin ang iyong buhay. Kaibigan, ang totoong faith na nakakapagligtas ay nagbubunga ng buhay na relasyon sa Diyos. At dahil may relasyon na siya sa Diyos, siya ay nagkakaroon ng desire na lumago ang pagmamahal niya sa Diyos at pagmamahal din sa kapwa. To the point na hindi ka matatahimik, na meron pang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus na pinapanampalatayanan mo. Sabi nga ni Henry Black KB, doon sa libro niya na Experiencing God, na kung ano man ang ginagawa mo bilang pagtugon sa revelasyon ng Diyos sa iyo, halimbawa, ang revelasyon ng Diyos sa iyo ay ang panawagan ng Panginoong Yesus na sumunod ka sa Kanya at gagawin Kanyang mangingisda ng tao, kung ano ang magiging tugon mo o response mo dito ay nagpapakita kung ano ang klase ng pananampalataya na meron ka sa Diyos. Kaibigan, true faith requires action. Hindi lang pinag-uusapan ng faith, pero ito ay ine-express outwardly. Kaya nga sabi sa Galatians 5:6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga, ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Wow, sabi dito, ay hindi mahalaga ang mga panlabas na aksyon, gaya ng pagtutuli o kaya gaya ng pag-attend sa church. May pananampalataya ako kasi nagsisimba ako, nagpapanata ako, nagpipinitensya ako. Kaibigan, ang mga ito ay panlabas lang. Pero ang katunayan ng ating pananampalataya ay makikita sa mga gawain na ang motivation natin ay pagmamahal. Yun yung sabi sa talata. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Na kapag tinignan mo ang mga kasamahan mo sa opisina, iba na. Pag tinignan mo ang mga taong umaaway sa'yo o mga taong nanloko sa'yo, iba na. Pag tinignan mo ang mga taong korap, iba na. Sa halip na galit o kawalan ng pakialam, magkakaroon ka na ng compassion sa kanila. At pagnanasang makilala nila ang Panginoong Yesus. Kaibigan, walang saysay na sabihin mo sa iba ang faith mo kung hindi naman nila ito nakikita sa'yo. Kaibigan, isa sa destructive habit na kailangan nating itigil ay yung self-centeredness. Kung mahal mo ang Diyos, papakita mo ito sa iyong buhay na hindi ka na nakatingin sa sarili mo lang, kundi nakatingin ka na sa kapakanan ng iba. Anong silbi ng faith kung hindi ito kumikilos para abutin ang mga naliligaw at nangangailangan nito? Para itong faith ng mga Pariseo na nakakita ng binugbog na tao sa daan na halos mamatay na pero nilampasan lang ito. Kaibigan, kailangan natin ng pananampalatayang umaaksyon dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa. Kailangan natin ng faith na nagsasabi, kahit anong ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita dahil minahal ako ng Diyos. Kailangan natin ng faith na nagsasabi, gusto ko tumulong, gusto ko mag-volunteer kasi nakatanggap ako ng grace mula sa Diyos. Kailangan natin ng faith na nagsasabi na gusto kita tulungan dahil tinulungan ako ng Diyos nung ako naman ang nangangailangan din ng tulong. Kaibigan, itong pananampalatayang nakakapagligtas. Tingnan mo sinabi ni James sa susunod na verse. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang na idudulot sa kanya yon? Kaibigan, anong matututunan natin dito na bunga ng pananampalataya? Faith requires compassion. Ang halimbawa ni James na ito, nagpapakita na ang bunga ng totoong pananampalataya
ay pagmamahal at pagkahabag sa ibang tao. Bakit? Kasi ganoon din ang puso ng Panginoong Hesus na sinasabi nating pinapanampalatayanan natin. Sabi sa Mateo 9:36, nang makita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nalulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Anong naramdaman ng Panginoong Hesus nung nakita niya napakaraming tao? Ang sabi sa talata ay nahabag. Bakit? Kasi sila'y naliligaw. Hindi nila kilala ang Panginoong Hesus. Walang naggagabay sa kanila sa totoong pananampalataya. Ang mga Pariseo, palibhasa, bulag din. Hindi sila maakay sa tunay na pananampalataya. Kaibigan, paano mo tinitignan ng magulang mo, ang asawa mo, ang mga katrabaho mo sa opisina, ang mga nakakasakay mo sa jeep, nakakasabay sa palengke, sa gym, at sa iba pang lugar? Meron ka din bang compassion sa kanila? Narealize mo ba ang pangangailangan nila sa Panginoong Hesus? Kapag may taong nangangailangan, nag-iisip ka ba ng paraan kung paano sila matutulungan? Kapag may taong nagtatanong patungkol sa iyong faith, sinasagot mo ba ng tama at binabahagi mo mabuting balita? Pinaghahandaan mo ba ang mga ganitong pagkakataon to the point na pinag-aaralan mo mabuti ang iyong gospel tract na sinasabi mo pinapanampalatayanan mo? Kinakabisado mo ba ito at sinasapuso at sinasabi na kailangan ako muna matuto dito at manampalataya para ready na ako mag-share ng gospel? Kaibigan, imagine mo na kung tayo lahat ay may ganitong passion, nakikita ko na ang Pilipinas magbabago. Magiging totoo tayong Christian nation. Uunlad tayo. Kaya tandaan mo ito, kaibigan. Faith requires evidence. Inulit-ulit ito sa susunod na verse. Santiago 2:17, gayon naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaibigan, kung hindi nagresulta ang iyong pananampalataya ng gawa, ay ano sabi sa talata? Ito ay patay. Kaibigan, ito yung katotohanan. Merong mataas na expectation ang Diyos sa iyo patungkol sa sinasabi mong pananampalataya sa Kanya. Ano yun? Inaasahan niya na ito ay magbubunga sa iyo ng gawa. Hindi pinopromote ni James ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, kundi kung ikaw ay totoong may buhay na pananampalataya at hindi patay na pananampalataya, ay ang ebidensya nito sa iyo ay paggawa. At tinutuligsa ni James dito ay ang paniniwala na pwede kang magkaroon ng pananampalataya o faith na walang kasamang aksyon. Kaya sabi niya sa susunod na verse, ngunit may nagsasabi may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi sinabi ni James na mali ang pananampalataya, kundi sabi niya, ipapakita ko sa iyo kung ano ibig sabihin ng totoong pananampalataya. Ito ay ang pananampalataya ko na nakikita sa aking mga gawa. Si Dave Thomas ay namatay noong 2002. Hindi lang siya nag-iwan ng mahigit 1,000 branches ng Wendy's restaurant, kundi nag-iwan din siya ng legacy, ng hard work, at mapagpakumbabang tao. Alam mo, isang napakagandang ina-advise niya sa mga Christian ay ang patungkol sa kanilang trabaho. Nung siya ay bata pa, ay ang kanyang lola ay palagi sinasabi sa kanya na ang isang mananampalataya ay dapat roll up your shirt sleeves, Christians. Ang ibig sabihin, sinasabi niya na ang faith at action ay magkasama. At kung Kristiyano ka, dapat ikaw ang unang merong pinakamataas na antas ng sipag at tiyaga sa trabaho. Bakit? Kasi ito ay worship sa Diyos na maparangalan mo ang Diyos sa klase ng iyong trabaho. And then, ang kanilang hard work ay hindi natatapos sa trabaho. Ang mga masisipag at hardworking na roll up your shirt sleeves Christians daw, ay bagamat busy sa trabaho, ay may time makipag-usap sa Diyos araw-araw, mag-aral ng kanyang salita, magkaroon ng family devotion, at super active pa sa church, at ginagawa ang kanilang ministry na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, ang hard work na ginagawa para sa Diyos ay sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Tapos sabi niya pa na ang mga roll up your shirt sleeves Christians ay anonymous people who are doing good for Christ, may be doing even more good than all the well-known Christians in the world. Wow!
Ito ang super hard work na bunga ng totoong pananampalataya. Ito ay sinasabi ni James na hindi magkahiwalay ang iyong faith at ang iyong action. Kaya kaibigan, take steps of faith toward freedom. Ipakita mo sa Diyos na nananampalataya ka talaga sa ginawa niya sa iyo sa krus. Paano? Sa pamamagitan ng iyong pagkilos. At isa dito ay ang iyong pagpapakita ng pasasalamat sa Kanya. Kaibigan, nagpapasalamat ka ba sa Diyos kapag may trabaho ka, may magandang kalusugan, may bahay, may pagkain, o nagpapasalamat ka din kahit mahirap ang buhay? Kaibigan, ang pasasalamat sa Diyos ay pagkilala mo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pananampalataya ito na ang Diyos pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga, mag-ingat ka na gawing basihan ang count your blessings para magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi matutokso ka magpasalamat lang sa Diyos kapag umayon sa gusto mo ang lahat ng bagay. Pero pag hindi ka na magpapasalamat. Paano tayo nagre-react kapag may sakit tayo, nawalan tayo ng trabaho, nasiraan tayo ng sasakyan, ginawan ka ng masama ng asawa mo, nananatili pa din ba ang gratitude sa puso natin o nagagalit ka na sa Diyos? Kaibigan, tandaan mo ito. Kung ang pasasalamat mo sa Diyos ay may kondisyon, ay ginagawa mo ang sarili mo bilang Diyos. Bakit? Kasi parang sinasabi mo na, mas alam ko kung anong mabuti sa akin at hindi. Kung hindi nangyari ang gusto ko, mali ang Diyos. Therefore, ako ang Diyos. Mas marunong ako sa Kanya. At kapag ang thanksgiving mo lang ay para sa mga blessings, naku, mapapalitan ito ng laging pagbibilang mo ng blessing. Kapag kumonti ang kita o blessing, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Lord, bakit ito lang? Napapalitan na ito ng reklamo. Kaibigan, maganda magbilang ng blessings, pero wag mo itong gawing basihan lang ng pagpapasalamat. Kundi kahit ang mukhang hindi blessing, gaya ng suffering sa pagtanggi sa sarili at iba pang challenges, ay pwede ka pa din magpasalamat sa Diyos. Dahil siya ay mananatiling nasa tabi mo at patuloy na gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti. Panahon na para lumaya ka sa destructive habit at isabuhay mo ang iyong pananampalataya. Tanungin mo si Lord, Lord, anong hakbang ang gagawin ko para maipakita ko ang aking pananampalataya sa iyo? Kaibigan, pwede itong pagsabi mo ng no sa isang invitasyon sa iyo ng isang tao. Hahayaan mo na mawala ang isang bagay para mapalitan ito ng bago ng Diyos. Pwede itong pagputol ng pakikisama sa mga grupo ng tao na humihila sa iyo palayo sa Diyos. Pwede itong pag-ayos ng iyong marriage. Pwede itong maaring sinasabi sa iyo ng Diyos na subukan mo ayusin ang iyong relasyon sa iyong asawa. O kaya maaring ito ay pagtigil mo ng isang pinagkakakitaan na hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi ko alam kung ano ito, kaibigan, pero ngayon ay magsimula ka na patunayan sa Diyos ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Ito na rin ang pagkakataon para manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay upang kung ang sino mang manampalataya ng tunay sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at maglingkod sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section na salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group.
Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, ay mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via Zoom. Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Mother Teresa, faith in action is love, and love in action is service. By transforming that faith into living acts of love, we put ourselves in contact with God Himself, with Jesus our Lord. Kaibigan, ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng pagmamahal na nagre-resulta ng aksyon ng paglilingkod sa ibang tao. Kaibigan, itong isang magandang habit na ipalit natin sa ating mga destructive habit. Simulan mo ito. Number 1, acknowledge your sin problem. Hindi mo mababago ang habit na yan kung ito ay ide-deny mo. Pangalawa, trust God's power to overcome. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kaya sa Diyos ka lang umasa. At pangatlo, take a step of faith. Matapos kang magtiwala sa Diyos na kaya kanyang baguhin, ay kailangan mo namang umaksyon. Ipakita mo sa Kanya na totoo talaga ang pananampalataya mo sa Kanya. At pag ginagawa mo ito, marereset mo ang iyong habits. God bless!